Magandang gabi po sa lahat. Ayun. Bali, yung nakaraan, ang topic natin is yung altar, yung bronze altar dun sa series natin ng tabernacle. So, ngayon naman ang tatalakayin po natin is yung bronze laver or bronze facing. Which is malalaman natin dito sa message natin ngayon kung para saan ba siya, ano yung command ni Lord tungkol dun sa basing and paano na-fulfill ni Jesus yung part ng basing dun sa tabernacle. Wala akong title kasi hindi ako marunong maglagay ng title. Basta ang topic natin is bronze laver. Pero meron na tayong konting foreshadowing sa unang slide. Kung ano yung magiging conclusion natin. Yeah. Yan. So yung una is talakayan po muna natin yung God's command tungkol dun sa bronze facing. So dito sa picture, ChatGPT, yan. Yung itong side na to is yung buong verse. Siguro share ko na lang later dun sa GC para mas malinaw. Itong nasa left side is yung verse ng buong command ni Lord tungkol dun sa facing. Tapos ito naman yung konting illustration lang. So ito yung pinalaki natin last Saturday, yung altar, kung saan ginagawa yung burnt offering. Kung saan ginagawa yung burnt offering. Then after nun, nandito na tayo sa facing. So bakit niya ulit bronze yung laver and yung altar? It's righteous judgment. Ayun yung nasabi ni Brother Kim nung last Saturday, di ba? Yun yung sumisimbolize sa righteous judgment ni Lord. Ayun. So, basahin ko na lang po yung konti dito sa mga verse. In Exodus 30 verse 17 to 21, the Lord said to Moses, You shall also make a basin of bronze with its stand of bronze for washing. You shall put it between the tent of meeting and the altar, and you shall put water in it. So yan, makikita po natin, nasa labas pa ng tent yung basin. So ibig sabihin po niyan, is kailangan mo nang, after the burnt offering, kailangan mo nang maghugas ng mga priest bago pumasok dun sa tent of meeting, with which Aaron and his sons shall wash their hands and their feet when they go into the tent of meeting or when they come near the altar to minister, to burn a food offering to the Lord, and they shall wash with water so that they may not die. In verse 21, inulit po ulit, no? They shall wash their hands and their feet so that they may not die. It shall be a statute forever to them, even to him and to his offspring throughout their generation. So yun nga, after the burnt offering, hindi pwedeng agad-agad pumasok yung priest sa holy place without washing their hands and feet. And ganun kaseryoso si Lord doon na 2 beses pa niyang inulit doon sa verse yung they shall wash their hands and feet so that they may not die. Na pag-aralan din po natin doon sa mga past Bible study natin that the Lord is so holy, the Lord is so glorious na hindi natin siya pwede makita ng diretsyo. So in the same way, hindi tayo pwedeng humarap kay Lord without purifying ourselves. Dito sa tabernacle. Ayun. So, hindi optional yung paghuhugas na hindi siya suggestion. It's God's command. Yun yung nasabi ko kanina, para saan ba yung paghuhugas? It's for purification.
Hindi sapat yung pag-offer ng sacrifice, hindi sapat yung burnt offering, hindi sapat yung atonement of sin o kabayaran ng kasalanan bago tayo lumapit sa presensya ng Panginoon. Kailangan muna natin ng purification before entering the presence of the Lord. Ayun nga, sabi ko kanina, because the Lord is the most holy and the most glorious. Ayan. Ayan, sabi ko nga kanina, so that they may not die. Dahil mamamatay tayo pag humarap tayo kay Lord because He is most holy. Lagyan natin po ng distinction yung atonement of sin and purification. So, doon sa last meeting natin is yung altar, yung nag-symbolize ng atonement of sin or yung penalty, kabayaran sa ating mga kasalanan. But the laver represents purification before entering God's presence. Ayan. So, dito naman po sa Exodus 38, sinasabi kung paano nagawa yung bronze laver. Ano lang po pala, pagka po may mali ako, patin lang din po kayo agad. Tsaka, kasi medyo sa pag-aaral ko po nito, ang daming beses akong nagkamali. Parang akala ko kuha ko na yung message. But habang nag-go deeper ako into the related verses, iba pala siya. So, ayun, baka magkamali ako ng pagkasabi dahil yung first time ko dito. Ayan, pwede po magbati. Ayan, so sabi po dito sa verse 8, He made the basin of bronze and its stand of bronze, E.C. Bezalel, from the mirrors of the ministering women who ministered in the entrance of the tent of meeting. So, konting context lang po. Noong time na yon, walang salamin na made of glass. Hindi siya yung kagaya ng glass natin ngayon na parang babasagin. Yung mirrors, para makita nila yung reflection nila, is gawa siya sa highly polished bronze. So, kumbaga parang kininis yung bronze para maging makintab siya. Para makita nila yung reflection nila doon. So, sobrang mahal niya. So, imagine niyo na sobrang mahal nung mirror of bronze na ginamit para doon sa basin. Meaning, isinuko nung ministry women na ito, yung kanilang prized possession in service of the Lord. So, tingnan niyo na lang natin yung yung irony. Yung salamin, ginagamit natin siya pangtingin sa labas na anyo. But then the Lord used it para linisin yung panloob natin. So it's like giving their own glory for the glory of the Lord. Parang ipinagpapalit ng mga babae nag-offer na to. Yung sarili nilang glory, sarili nilang kagandahan for the glory of the Lord. And makikita din po natin itong pattern na to throughout the Bible wherein yung mga kababaihan gives voluntarily significant offering for the Lord. And hindi naman natin sinasabi dito na babae lang ang nag-o-offer. Pinapakita lang ito na hindi tumitingin si God sa estado natin sa society. Kasi noon, di ba, mas mababa yung mga kababaihan sa mga lalaki. And even up to now, in some ways, ganun pa rin naman. But tinitignan ni Lord sa kanila yung heart nila sa devotion. Ilang example pa po doon is yung babae balo na nagbigay ng 2 barya. Which is yun na lahat ng pera niya, tinoffer niya kay Lord. And si Mary na nagbuhos ng mamahaling perfume sa paa ni Jesus. So, yun, mga example lang yun ng wholehearted devotion giving to the Lord.
Ayan. So, pumunta naman po tayo dun sa baptism ni Jesus. Kasi kung iisipin po natin, siya yung una mong maiisip na parallel ng basin sa New Testament ay hinugasan, ay tubig, baptism. Parang ganun yung una natin maiisip. So, hindi pwedeng i-skip natin ito. Sabi po sa Matthew 3:6, and they baptized by him in the river of Jordan, confessing their sins. Nagpapabautismo yung mga tao doon, mga taong nagsisisi kay John the Baptist. So when Jesus came to be baptized by John the Baptist, ang sabi niya, John would have prevented him saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? So tumanggi siya, sabi ni John, ako ang dapat na magpapautismo sa'yo, hindi ikaw sa akin. Kasi Jesus is sinless. Alam ni John that Jesus is sinless and he did not need to repent. Wala naman siyang kailangang ipangumpisal. Because Jesus is sinless. So, pero nag-reply pa rin si Jesus ng ganito. Sabi niya, let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he consented. And sabi ni Jesus po dito, fitting for us to fulfill all righteousness. Anong ibig sabihin niyan? So si Jesus, hindi nga niya kailangan talagang magpabaptize dahil kailangan niya ng repentance. But ginagawa niya yun para ma-fulfill niya lahat ng seremonya ng tabernacle. So, offering, tapos kailangan niyang mag-wash before serving. Kung maalala po natin, pagkatapos magpabautismo ni Jesus kay John, doon na rin nagsimula yung ministry niya, yung public ministry ni Jesus. Kagaya din po doon sa utos na sa tabernacle na bago kayo pumasok sa tent of meeting or doon sa holy place, kailangan mo nang maghugas. Before serving the Lord, kailangan mo nang purified or kailangan mo nang maghugas ng kamay ng paa. So yun, sabi ko nga kanina, yung baptism ni Jesus, yung most obvious parallel or yung unang-una natin may isip na kamukha ng basic sa New Testament. Pero meron pang isa, this is much more significant. Yung paghuhugas ni Jesus ng paa sa kanyang mga disciples. So, alam naman po natin yan yun sa John 13. Hindi katulad ng pagbabautismo ni Jesus wherein si Jesus ang nagpapahugas. Dito si Jesus na mismo ang lumuhod at naghugas ng paa ng mga disciples niya, ng kanyang mga tagasunod. And this irony or reversal, parang napalitan yung role, is very intentional. Very intentional to sa Bible. Sinadya talaga to ng Diyos. Kasi sa Old Covenant, priests wash before serving. Sarili nila. Sila yung naghuhugas sa sarili nila. But in the New Covenant, yung true high priest, the Lord Himself, washes His people. Siya na mismo ang maghuhugas sa atin. So yung labor, hindi lang siya tungkol sa Jesus being washed, but it's about Jesus washing us. Amen. So, balikan po natin yung... balikan po natin yung kwento nung paghuhugas ni Jesus ng paa ng kanyang mga disciples. So, nung turn na ni Peter, di ba, tumangki siya na magpahugas ng paa kay Jesus. So, in-explain sa kanya, nung pumayag na si Peter, in-explain sa kanya ni Jesus, the one who has faith
does not need to wash except for his feet, but is completely clean. And you are completely clean, but not every one of you. So sinabi pa rin sa John 13:10. Bigyan po muna natin ng konting historical context yung ibig sabihin dito ni Jesus. So doon, di ba nakasandals lang yung mga tao, katulad ng sapatos na close. Tapos hindi naman sementado yung mga daan. Imagine lang natin na maalikabok yun. So kahit maligo ka na, bago ka umalis ng bahay, bago ka makarating doon sa pupuntahan mo, madumi na yung paa mo. So, custom sa kanila na maghugas ng paa bago pumasok sa bahay for hygienic purposes. Pero hindi naman kasi physical hygiene yung tinuturo dito ni Jesus. It's spiritual hygiene. Di ba sabi nga po, OSAS, once saved, always saved. Ang sinasabi dito ni Jesus, pag nakaligo ka na, sabi niya nga dito, completely clean. The one who has faith does not need to wash, but is completely clean. Amen. So, ibig sabihin lang po nito, isang beses lang tayo kailangan maligo, isang beses lang tayo kailangan ma-save, isang beses lang ang forgiveness ng ating mga kasalanan. Amen. Pero anong connect nung, meron siya dito sa gitna, except for his feet. Ayan. Except for his feet. Anong ibig sabihin po dito ni Jesus? Balikan po natin ulit yung sa Exodus 30:21. They shall wash their hands and their feet. So parehas, no? Na maghugas ng paa so that they may not die. So, hands and feet lang, hindi buong katawan. Kasi nga minsan lang yung paliligo, minsan lang tayo mailigtas, isang beses lang, at natapos na yun sa crucifixion ni Jesus. Yung paghuhugas ng paa, yung sinisimbolize nito is our continuous repentance. Kasi kahit naman save na tayo, araw-araw pa rin naman tayo nagkakasala, araw-araw pa rin naman tayo nadudumihan. Kagaya ng mga paa, yung mga paa nila nung time na to na maya naaalikabukan ka at lumalabas ka, kailangan mo pa rin maghugas ng paa bago pumasok sa presensya nito. So, hindi siya tungkol sa araw-araw maliligtas, paulit-ulit maliligtas, but continuous purification. Amen. Ayan. So, sorry pa ikot-ikot tayo, pero sana nakukuha po natin yung flow. Yan. Balik tayo ulit dun sa New Testament. Peter said to him, "You shall never wash my feet." Ito na yung part na tumanggi si Peter kay Jesus. "You shall never wash my feet." But Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no share with me." Ang sabi dito ni Jesus ay, siya mismo, sa kanya tayo mismo magpapahugas, hindi ng mga priest, hindi ng sarili natin, hindi ng mga pastor natin, o kung sino man, kay Jesus tayo magpapahugas. Ayun, tapos na. So, ulitin lang po natin ito, i-wrap up lang. Ayun. So, yung unang point natin is, God requires purification before entering His presence. So, ito po yung sinasabi sa command na yung kabayaran ng kasalanan, atonement of sin, or yung burnt offering is not enough to enter the presence of the Lord. Yung ultimate requirement is purification. Di ba sabi nga po doon, they shall wash so that they may not die. Next is, the altar and the laver represent two different works of God. So, yun yung magkaiba siya. Hindi sapat yung kabayaran ng mga kasalanan to enter the presence of God, but it's the purification. Yung kabayaran ng mga kasalanan, yung offering, yung sacrifice, natapos na siya when Jesus was crucified. And once lang yun, but we have to continue
continue yung purification natin, we should let Jesus wash us every day. Araw-araw pa rin tayong lumalapit sa Kanya every time na madudumihan tayo. Jesus fulfilled what the bronze slaver pointed to. So, hindi lang yung offering or yung sacrifice na fulfill ni Lord, but also yung bronze slaver. Ano yung fulfillment niya dito? Yung si Jesus na ang nag-wash sa atin. Hindi lang dahil nagpapapis ko si Jesus kay John, hindi yun yung complete fulfillment ng bronze slaver. Yung ultimate fulfillment is Jesus washing us. Ayan. Christ's atonement is once for all, but our purification is continual. So yun nga, paulit-ulit talaga to dito sa message na endless. Yeah, one sacrifice, one salvation, and the lifetime of sanctification. So, I think yun yung pinakamagandang, pinakamaising words para i-wrap up natin kung ano talaga ibig sabihin ng bronze slaver. Yun lang. Ayun, sino pong gusto kasi. Thank you, Sis Annie, sa nakaka-bless na mensahe. Really, ikaw, natutok mo yung talagang spiritual meaning ng yung labor ba yun? Labor. Natutok mo talaga yung papunta kay Kristo Jesus talaga yung lahat ng ating pinag-aaralan ng Old Testament, pointing all to Jesus Christ. At dito natutok mo, Sis. Huwag ka mag-alala, okay yung mensahe na nakaka-bless. Sa umpisa pa lang naman, in the Genesis, when Adam and Eve sinned against the Lord, yun talaga ang nagpa-separate sa man and God eh. Yung karumihan ng tao, na hindi kailanman mararating ng tao yung sukdulan talaga na hinahanap niya na marating niya yung kung saan naroon ng Diyos sa presensya ng Panginoon kung walang paghuhugas ng kasalanan. Kasi malinaw naman sa ating nabasa in the Genesis that when Adam and Eve sinned against the Lord, umalis si Lord eh. Na kung noon, nakakasama nila si Lord, yung presensya ni God nandoon, nakakausap nila, nagagabayan sila. But when they disobeyed the Lord, pumanaw ang presensya ni Lord. Kaya nga, kapag tayo ay makasalanan and we face the Lord, yung haharapin natin si Lord, mamamatay tayo. Hindi tayo papasa sa kalwalhatian ng Panginoon. That is why in Romans 3:23 it says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." So kapag tayo nagkasala, hindi tayo magiging ganap na totoong magiging ganap para tayo ay matanggap sa kaharian ng langit. Tama yung sinabi ni Sister Anne dito that one sacrifice of Jesus, one salvation, that it is a lifetime of sanctification. Lifetime of washing, regeneration of the Holy Spirit sa buhay natin na kailangan patuloy tayong magpahugas kasi kailangan hindi tayo magiging ganap sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi natin kaya yun. But through Jesus Christ, nakakayanan natin. Kaya nga ba, sa ating napag-aralan, nangangailangan tayo ng isang Savior, ng isang Messiah, para hugasan tayo. Hindi sa pagpuyo tayo ang maghugas. Kaya nga, dito nakaka-relate ako na hindi sapat yung ating mga mabubuting gawa para humarap sa Diyos. Hindi sapat kasi wala tayong kapangyarihan para tayo ay linisin natin ang ating mga sarili. Di ba? Only through Jesus Christ. Kaya nga sinabi sa John 14:6 that
Sabi ni Kristo, that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, except through salvation, except by the grace of God, through our faith. Hindi natin kailanman matapon yung tayo ay kumarap muli sa Panginoon. So, salamat po sa Panginoon sa mensahe ito, tayo naliwanagan that only through the worship of Jesus Christ sa atin ay doon pala tayo magiging tunay na malinis sa harapan ng ating Panginoon. Sino ba susunod? Thank you. Ayun, thank you, sis. Yan, very clear, very straightforward. Buwan-buwan natin yung message. No? Nakaka-bless na may sabi ni Pastor. So, parang isipin mo, isang subject lang, no? Pero lalim ng kahulugan. No? Yung sa basing or labor, or bronze labor, no? Yung distinction ng roles ng altar of burnt offering tsaka yung labor, naging napakclear niya. No? Yung sa altar of burnt offering, atonement siya para sa kasalanan ng tao. Yung labor, or yung labor of cleansing siya para before ka kumarap kay Lord, maging karapat-dapat ka man lang, di ba? Kasi kailangan mo palinis. So, i-relate ko lang yung verse kanina na kwento ni Sis Ali, sa John 13. Yung kwento ni Peter, di ba yung hugasan siya ni Jesus, kaso sabi ni Peter, hugasan mo ako, Messiah ka, parang gano'n. Sabi ni Jesus bigla, pag di kita hinugasan, you have to part with me. O sabi ni Peter, o sige, hugasan ko na wala. Huwag lang pa, pati mong katawan. Gumanon siya. No? Pero pinapakita lang po kasi dito yung significance, no, nung cleansing. Alam ni Peter yun, dahil sinabi ni Jesus, you have no part in me without cleansing. So parang ganun din po tayo when we serve the Lord, whether tatayo ka dito para magsalita, or pupunta ka sa church para maglinis, para bumili ng pagkain, whenever you do things for the Lord, for the ministry, dapat nararapat lang po na that we consecrate ourselves, that we get ourselves cleansed, purified. Si Sister Aida, yung mother ni Sister Melissa, kung naalala niyo, kung nakita niyo na siya, kita po siya ni Pastor, Christian din siya, matagal na. So one time, nag-seminar kami sa kanya kasi nga worship leader din siya, soprano. Nabanggit na sa aming worship team, ilang years na to, 2019 pa yata. Sabi niya gano'n, kapag bago kayo humarap sa congregation kay Lord, bago kayo magkanta sa harap, make sure buong week consecrated kayo. Parang gusto lang niya sabihin, una sa lahat, iwasan magkasala. Pangalawa, mag-pray everyday, kailangan marunong prayer, ask for forgiveness, for cleansing. Ganon din po yung significance ng labor. No, kapag haharap tayo, bago tayo humarap kay Lord, kailangan, let's seek His cleansing. Hingin po natin sa Kanya yung paghuhugas sa atin. No? Hindi literal, kung hindi spiritual, that He will cleanse us. So may mga verses na po akong relate, no? Mabilis lang, dito sa message natin. Sabi nga sa 2 Timothy 2:20, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. So before tayo gumawa ng good work or to serve the ministry, it's important na ma-cleanse po tayo. Ganun sinasabi sa Timothy. Pangalawa, Joshua 3:5, Joshua told the people, consecrate yourselves. Again, yung word na consecrate. No? Consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. So ito po yung bago gumawa ng miracle si God sa mga Israelites. He told them na pinarating po kay Joshua, pinapunta sa mga Israelites, consecrate yourselves. Bago gumawa ng amazing things si Lord sa inyo. No? Lastly, ito po sa Psalm 51:10, si David, yung prayer po niya, after niya magkasala or repentance, he prayed. Kanta po ito, no? Create in me of your heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So yun po yung meaning ng cleansing. When we ask God for His cleansing, we ask for His forgiveness, para maging kahit pa paano, maging karapat-dapat po tayo kung gumalap tayo sa Kanya. Bagamat makasalanan tayo, sa ganun paraan, nalilinis po tayo. We make sure na nalilinis po tayo. So, yun po, praise God. Sister Esther, may dagdag ka. Ay, konti lang. Sister Luz.
konti lang po. Wala. Sino pa? Si Sir Genesis. Matik. Ate Kat. Eh, baon niya. Support, bro. Meron niya. Ano ko lang po yung sinabi ni Kuya Kim. Pakikat siya rin. Totoo po yun na dapat hindi lang po tayo every Sunday na nakikita nilang malinis tayo. Yung parang nakikita ni Lord sa atin na parang, syempre kasi parang yung Sunday ko lang nagpapakita kay Lord na wala kang kasalanan, pinigay wala ng buhay mo. Parang nagprepetan lang po tayo na ay, makikita ni Lord na sabihin ni Lord na kapag ba nasa Sunday ka lang, doon ka lang magbabago, doon mo lang inaano yung sinasandang yung mga kasalanan mo. Di ba po dapat po talaga is everyday, dapat tayo talaga nag-pray. Simula umaga, natutunan po yan kay Ate Hazels. Ngayon, ginagawa ko namin sa gabi. Kasi yung pakasarap sa pakaramdam na naalala natin siya, hindi lang every Sunday, every Saturday. Araw-araw po, kailangan po natin siyang unahin. Di ba po? Kasi po, sa araw-araw na pinagdadaanan natin, siya lang po yung nakakapag-ano sa sarili natin. Siya po yung nakakapagpabago, siya po yung nagbibigay ng learnings, di ba po? Kaya po araw-araw po tayong kailangan natin araw-araw na linis natin sa sarili. Para every Sunday, alam niyo, ready tayo at malinis tayo sa harapan niya. Hindi lang sa pagpapanggap, di ba? Kaya po yung church, yung dream ko na po, narilang po ito kasi yung mga taong walang-wala, nabibigyan niya. Yung mga taong wala ng pamilya, nagkakaroon ng pamilya. Tapos, nabibigyan din natin sila ng, parang ginagamit tayo ni Lord para sa kanila. Tinatalo sila ng hope para harap dito ng mas malinis pa. Yun lamang po, thank you po. Alam mo lang insights. Eh, sa akin ang para sa akin ang tanggap ko ngayon is yung sabi ko kanina sa verse na Exodus 38 verse 8. Sabi doon, parang mirror daw po, di ba, yung bronze na sobrang inis. So, ano po yung pinapakita ng mirror sa atin, no? Is yung reflection ng sarili natin, di ba? So, para sa akin, bali dual purpose yung labor, no? Makikita nung naglilinis, yung sarili niya, kung pagkapos na maglinis, ma-check niya, di ba? O, ano muna, linis check. Di ba? Makikita niya yung sarili niya, kung malinis na talaga. Which is, tingin ko, minsan gano'n naman talaga tayo, di ba? May mga doubts na parang mag-repent tayo, hanap na kaya yun, di ba? Napatawad na kaya tayo, talaga tayo learn sa gano'n, sa isang repent na, pero kailangan natin paulit-ulit, di ba? So, doon, nabagit sa mga previous Bible study natin, no, na yung mga ano kasi ni Lord sa atin is may ibig sabihin, no, para sa akin, hindi lang siya kung ano yung naiintindihan natin sa surface. Pero kung siya ibang meaning, paano, kagaya nung sabi ko, na kaya siya parang mirror, para ma-check natin yung sarili natin. No? Pero sa mas mas malalim na nakuha ko patingin ko. Sino po yung nakapanood na dito ng ng Kung Fu Panda? So yun, kung napanood yun ako, sa disclaimer na agad, no, hindi biblical yung Kung Fu Panda. Bakit pinapasok ko dito? Wala siyang biblical na yung Kung Fu Panda. Pero naalala ko lang siya. So, babanggitin ko na rin para sa sunod, pag napanood niyo yung Kung Fu Panda, uy, ina ni Brother Makin na kita ko doon sa
maalala nyo yung lesson nung sa labor, no? So, parang baliktad yung gusto kong makuha natin na ano dito. So, yun, ngayon po, tungkol doon sa mga pinakapanood, diba? Yung bida doon kasi meron siyang na-receive na parang key to success nila na pagbukas niya nung bagay na yun is empty siya. Pero ang nakikita niya lang is yung sarili niya, reflection ng sarili niya. Kagaya nung sa verse 38, Exodus 38, verse 38, no, sa parang mirror lang rin siya. So yun, yun, sa relate ko po dun sa verse, yes, kailangan natin maglinis, which yun, kino-cover niya na kailangan natin maging obedient kay Lord, diba? So, pero yun, kung titignan natin sa mas malalim na kahulugan pa yung mirror, so pagtapos natin maglinis, di na natin kailangan paulit-ulit na maglinis na kung hindi tayo kontento, di ba, walang binanggit na kung hindi ka kontento sa linis mo. Kagaya nung sa paghugas ng feet, di ba, hindi multiple times hinugasan nila, siguro mapuputik yung paa nila di ba, kasi nakasandals lang sila na pag naghugas tayo ng paa natin, hindi tayo nakakontento, kailangan natin paulit-ulit hugasan, no? Para makita natin na malinis talaga. Pero doon sa pinapakita sa kagaya sa labor, tsaka yun doon sa kay Jesus nung hinugasan niya yung mga feet ng mga disciples, no? Once niya nang ginawa, and yun na yung kontento na ang Lord sa ganun na maging obedient tayo, tapos ang nakikita lang rin natin doon sa mirror, cleanse na ako. Tapos ikaw lang rin, makikita mo yung tayo lang rin din ng Panginoong Jesus. At the end of the day, di ba? Nalinis ka, makikita mo sa mirror, malinis na ako. Ready ka na umarap sa Lord, di ba? So sabi nga, di ba rin sa Romans 10, verse 9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Diba? So, sa mouth and the heart daw, and yun lang, at the end of the day, hindi natin kailangan keep on cleansing bago tayo maging ready. Sabi, kailangan lang maghugas bago marap sa Lord, which is nakuha ko is na maging obedient muna tayo, then bago tayo marap sa Lord para maging ready tayo. Kasi pag we are cleansed, we are ready sa presence ng Lord, and yun yung sa mirror, sino makikita natin, yung sarili natin na malinis, yun lang ang kailangan, yun lang ang gusto rin ng Lord sa atin sumunod. And kung anong meron tayo, diba? So kailangan tangalin natin, ano lang maaalay natin sa Lord? Wala tayong maaalay kundi pusong basag lang, diba? Tapos kung ano lang, meron talaga tayo, and talagang maraming beses na pinatunayan ng Lord kung anong meron sa atin na kung paano niya tayo pinag is hindi na siya humingi ng masigit pa doon. Maging obedient lang and trust na na-cleanse tayo ng blood ng ating Panginoong Jesus, diba? We will be saved sa kahit anong bagay na pinapangambahan natin na makakapagpahamak sa atin. Amen. Meron ba ba? Meron. 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 Hello. So, ang may masasabi ko lang po sa topic is one sacrifice for salvation, a lifetime of sanctification. So, sapat na yung sacrifice ni Lord para sa atin. Hindi na natin kailangan mag-alay ng kung ano bang pwedeng i-alay. Kasi sapat na yung sacrifice ni Lord, sapat na yung dugo niya. Ligtas na tayo. Patuloy, ang gawin na lang natin is sumunod, gaya sa atin ni Bro David, sumunod sa utos ng Diyos at sa pananampalataya. Tapos, maging obedience tayo. Pag-obey tayo sa utos ni Lord at panatilihin natin
panatilihin natin tapat ang ating pamumuhay. So, yun lang po. Jimel. Wala na.